Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Maaga pa naman, Hana. Magpunta muna tayo sa mall bago umuwi. Anyaya ni Beauty sa kaibigang si Hana. Nasa labas sila ngayon ng eskwelahan habang nag-aabang ng masasakyang FX taxi. Ano naman ang gagawin natin sa mall? Tanong ni Hana. Ano pa ba ang ginagawa sa mall? Papiloso pong sagot niya. E di kakain, manonood ng sine o magwi-window shopping. 3 taon na silang magkaibigan ni Hana. Naging close sila noong unang taon nila sa kolehiyo. Sa kasalukuyan ay 3rd year na sila sa kursong Business Administration. I have a better idea. Nakangising sambit nito. Hinawakan ni Hana ang kamay ni Beauty at hinila siya sa sakayan ng jeep. Sa Quiapo na lang tayo pumunta. Kumunot ang kanyang noo. Magsisimba ka? Wala kayang misa ngayon. Hindi tayo pupunta doon para magsimba. Anito, magpapahula tayo. Tuluyan ang nagsalubong ang mga kilay niya. Bakit ka magpapahula? Hana grinned at her. Hindi ako ang magpapahula. Ikaw! Ha? Nalaglag ang panga ni Beauty. Bakit ako magpapahula? Para malaman mo kung kailan ka magkaka-boyfriend. Kasi kahit ako, naiinip na. No boyfriend since birth ang drama ni Beauty. Sa edad na 20 taon ay wala pang lalaking nagdaraan sa buhay niya. Gustong gusto na niyang magkanobyo, kaso wala ni isang nanliligaw. Hindi niya alam kung ano ang problema sa kanya. Maganda naman siya, medyo matalino at hindi naman suplada, pero walang lalaking lumalapit sa kanya. Beauty nga ang pangalan niya, subalit wala yata siyang dating sa mga lalaki. Hindi niya tuloy maiwasang hindi mainggit sa kanyang mga kaklase na halos lahat ay in a relationship ang drama. Maging ang kaibigan na si Hana ay may love life. Siya na lang talaga ang wala. Oo, gusto ko na talagang magka-boyfriend. Pero, hindi ko kailangan ng tulong ng mga peking manghuhula. Umiling-iling siya kay Hana. Sa modernong panahon ngayon, wala nang naniniwala sa mga manghuhula. Not all fortune tellers are fake, Beauty. Kontra ni Hana. May kilala ako na totoong magaling. Napabuntong hininga na lang siya. Hay naku, bahala ka na nga. Ibigay mo sa akin ang kanang palad mo, iha. Napilitang inilahad ni Beauty kay Madam Auring ang kanyang kamay. Wala na siyang nagawa ng pilitin ni Hana na magpahula tungkol sa love life. Kaya ngayon ay kaharap nila si Madam Auring. Ayon kay Hana, magaling daw manghula ang matanda. Nakilala ng kaibigan ang manghuhula nang samahan ang nakatatandang pinsang si Leah sa Quiapo Church. Ayon sa hula ni Madam Auring, makakapag-asawa raw ang pinsan ni Hana ng isang foreigner at dadalhin ang babae sa ibang bansa. Makalipas nga ang 6 na buwan, ay nagkaroon si Leah ng boyfriend na isang half-German. Pagkatapos makasal ng mga ito, ay sa Germany na nanirahan ang mag-asawa. Subalit para sa kanya, nakatsamba lang si Madam Auring. Nagkataon lang siguro na tumama ang hula nito sa pinsan ni Hana. Hindi ibig sabihin niyon ay magaling na ang manghuhula at kaya ng hulaan ang magiging kapalaran ng lahat ng tao. Kailan po siya magkaka-boyfriend, Madam? Tanong ni Hana kay Madam Auring. Lihim na napailing si Beauty. Bakit hindi na lang kaya si Hana ang magpahula? Ang kaibigan pa kasi ang mas excited sa kanya. Hinawakan ng matanda ang kanyang kamay at tinitigan. Pagkatapos ay tumingin sa kanya. Magkikita kayo ngayon ng lalaking nakatakda para sa iyo, iha. Oh my gosh!
Malakas na suminghap si Hana sa tabi niya. "Did you hear it, Beauty?" Masayang sinikosiya nito. Humagikhik pa. Sa halip na matuwa ay kumunot ang noo ni Beauty. Magkikita sila ngayon ng lalaking nakatakda para sa kanya? Imposible naman. Napakalawak ng Pilipinas para mangyari iyon. At paano kung nasa ibang bansa ang lalaking nakatakda para sa kanya? Saan naman po kami magkikita? Diskumpiyadong tanong niya. Sa isang mataong lugar. Matipid na sagot ng matanda. Sa kabila ng maraming tao, magtatagpo pa rin ang mga landas nyo. Mataong lugar? Like what? Palengke, simbahan? Bago pa niya maisatinig ang nasa isip, ay naunahan na siya ni Hana. Anong hitsura niya, madam? Gwapo ba? Matangkad? Hollywood actor ba? Hindi niya napigilang tanong. Kapag sinabi ni Madam Auring na kasing gwapo ni Ryan Reynolds o Brad Pitt ang lalaking iyon, magwo-walk out na siya. Talagang niloloko lang siya ng matanda. Magandang lalaki siya, kaya kaiinggitan ka ng mga babae. Sumeryoso ang mukha ni Madam Auring. Subalit hindi magiging madali ang lahat para sa inyong dalawa. Ano pong ibig sabihin? Tanong ni Hana. Tumiim ang titig ng matanda kay Beauty. Dadaan kayo sa matinding pagsubok. Luluha ka dahil sa kanya. Sasaktan ka niya. Pero magpakatatag ka, iha. Huwag mo siyang susukuan. Magkasalubong ang mga kilay na binawi niya ang kamay mula rito. Magkano ho ba ang babayaran ko? Hindi na niya gusto pang marinig ang kalokohang sasabihin ng manghuhula. Wala ka na bang ibang gustong malaman, iha? Wala na ho. Tama na ang kalokohang ito. Ma, nandito po ako ngayon sa mall. May gusto kang ipabili? Tanong ni Beauty sa kanyang mama na kasalukuyang kausap sa cellphone. Ice cream anak, cheese flavor. Sige po. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, ay lumingali-nga siya sa mga nadaraan ng butik. Pagkatapos na magpahula sa Quiapo, ay dumiretso siya sa mall. Hindi na niya kasama si Hana. Tinawagan kasi ito ng boyfriend, may date pala ang dalawa. Napabuntong hininga si Beauty nang may makasalubong na magkasintahan. Lalo lang siyang nalungkot sa ginawang panghuhula ni Madam Auring. Obvious naman kasi na walang katotohanan ang mga sinabi ng manghuhula. Kung talagang magaling itong manghula, bakit hindi na lang diretsong sabihin kung ano ang pangalan ng lalaking tinutukoy nito na siyang nakatakda kuno para sa kanya? It's obvious that the old woman was just inventing everything she said. Aray! Napadaing si Beauty nang walang ano-ano ay bumangga ang katawan niya sa isang matangkad na lalaki. Sorry miss, nakayukong humingi ng paumanhin ang lalaki. Mabilis siya nitong nilagpasan. Tiningnan ni Beauty ang lalaki. Mabibilis ang mga hakbang nito na tila ba nagmamadali. Ni hindi nga niya nasilip man lang ang mukha. Napailing na lang siya ng yumuko para pulutin ang nalaglag na bag. Subalit kasabay ng pagpulot sa bag, isang singsing ang natagpuan niya sa sahig. Pinulot niya ang singsing at pinagmasdan. Imposibleng sa kanya iyon dahil wala naman siyang suot na singsing. Malamang pag-aari iyon ng lalaking nakabunggo niya kanina. Pumihit si Beauty sa direksyong tinahak ng lalaki para sundan sana, pero mukhang nakalayo na. Ipinagpatuloy na lang niya ang paglalakad habang pinagmamasdan ang singsing. A letter L was engraved on it. Nabitawan niya ang singsing ng mabunggo uli ng isang lalaki. Bakit ba ang malas niya ngayon? Subalit gustong bawiin ni Beauty ang salitang malas nang makaharap ang pangalawang lalaki nakabunggo. Sobrang gwapo nito. I'm sorry miss. Hinging paumanhin ng lalaki. Okay lang. Mahinahong sagot niya. Hindi mo naman sinasadya. Is this yours? Ipinakita ng lalaki ang pinulot na singsing. Ah, yes. Sagot niya sabay kuha sa singsing.
I'm sorry again. Nilahad nito ang kamay. I'm Ivan, by the way. Tinanggap niya ang kamay ng gwapong lalaki. Beauty. Ano sa tingin mo, Hana? Okay na ba? Binalingan ni Beauty ang kaibigan sa tabi bago ibinalik ang tingin sa candlelight dinner na inihanda nila. It's perfect, Beauty. Nakangiting sagot ng kaibigan. Tinawagan mo na ba si Ivan? Sumulyap siya sa suot na relo. By now, tapos na ang last class niya. Malamang papunta na siya rito. Charm already had a boyfriend, and it was none other than Ivan. Ang gwapong lalaking nakabunggo niya noon sa mall. Pagkatapos nilang magkakilala sa insidenteng iyon, kinuha ni Ivan ang kanyang number. They started texting each other hanggang sa manligaw ito sa kanya. Hindi niya maipaliwanag kung gaano kabilis ang mga pangyayari. Pagkatapos ng 2 linggong panliligaw ni Ivan, ay sinagot na niya ang binata. Umabot na sa 6 na buwan ang kanilang relasyon. At napakasaya niya sa pagkakaroon ng nobyo na katulad ni Ivan. Hindi lang ito gwapo, mabait din, maalaga at sweet. Kahit hindi sila araw-araw nagkikita dahil magkalayo ang universidad na pinapasukan nila, lagi naman itong bumabawi sa kanya kapag may date sila. She was blessed to find a guy like him. At napagtanto niyang tama pala ang hula sa kanya ni Madam Auring. Nakilala niya si Ivan noong mismong araw na nagpahula siya sa matanda. At ngayon, wala na siyang duda na si Ivan na nga ang lalaking para sa kanya. It was their 7th monthsary that day. Naisip ni Beauty na siya naman ang magbigay ng surprise kay Ivan. Nang mga nakaraang monthsary nila, ito ang laging sumusurpresa sa kanya. Tinulungan siya ni Hana sa pagsiset up ng candlelit dinner sa rooftop ng building nila. Abangan ko na si Ivan sa baba ha, wika ni Hana. Kapag dumating siya, padediretsuhin ko na rito. Naiwan mag-isa si Beauty sa rooftop. Ngumiti siya sa kawalan. Excited na siyang makita ang reaksyon sa gwapong mukha ni Ivan. Ilang sandali pa ay dumating na rin ang kanyang hinihintay. Happy monthsary, babe! Masayang bati niya kay Ivan. Nilapitan siya ng nobyo at nginitian. Happy monthsary. Na-surprise ka, no? Pinagmasdan ni Ivan ang paligid at tumango. Oh, yeah. I didn't expect this from you. Gusto ko kasing ikaw naman ang ma-surprise, sagot niya. Come on, let's eat. Hinilin niya ito para maupo. Ano babe, masarap ba? Tanong niya. Mga paboritong pagkain ni Ivan ang inihain ni Beauty. Matipid nang humiti ang nobyo at tumango. They're all delicious. Sandaling huminto si Beauty sa pagkain para pagmasdan ang mukha ni Ivan. He was unusually quiet tonight. Kung hindi niya kausapin ay hindi ito sasagot. In fact, kanina pa niya napansin na tila may kakaiba sa nobyo. Wala kasing dalang bulaklak si Ivan para sa kanya na nakakapagtaka. Nang mga nagdaang monthsary nila, lagi itong may bitbit na bulaklak at chocolates. O baka naman naiwan lang ng nobyo sa kotse? Pero paano naman niya ipapaliwanag ang pananahimik ni Ivan ngayon? Ivan? Untag niya. Bakit? Tumingin ito sa kanya. May problema ba? Kasi ang tahimik mo. So naisip ko na baka may problema. Umiling si Ivan. Wala, Beauty. Hinagat ni Beauty ang ibabang labi. Baka naman, hindi mo nagustuhan tong ginawa ko. Naisip niyang may pride ang mga lalaki. Baka na-insulto ang nobyo or something sa ginawa niya. I like it, sagot ni Ivan. Hinawakan nito ang kamay niya at ngumiti. Let's continue eating, babe. Okay, babe. Hindi ka susunduin ni Ivan ngayon?
tanong ni Hana kay Beauty. Nakaupo sila sa isang bench sa tapat ng department nila. Nagkibit balikat siya. I don't know. Hindi pa siya nagre-reply sa text ko. Baka busy o may klase pa hanggang ngayon. Wika ni Hana. Siguro nga busy. Buong maghapon siyang walang nare-receive na text mula kay Ivan. Nang tawagan niya ito ay hindi rin sumasagot. Pero, ganoon ba siya kabisi na pati pag-text hindi niya magawa? Huminto si Hana sa pag-inom ng milkshake. Baka naman lobat. I tried calling him. Nagriring naman ang phone niya. Baka naubusan ng load. Wika ni Hana. Pero come to think of it, imposibleng maubusan ng load. Ang yaman nun eh. Napabuntong hininga si Beauty. Noong isang linggo pa niya napapansin na may kakaiba kay Ivan. Dati, halos oras-oras siyang nakakatanggap ng text mula sa nobyo. Regular na itinatanong ni Ivan kung kumain na siya at kung kumusta ang kanyang araw. Pero nitong mga nakaraang araw, kung hindi pa siya ang unang magte-text, hindi pa ito magre-reply. At ngayon nga, hindi pa nagpaparamdam ang nobyo sa kanya. Hi, sweetie! Sumulpot sa harap nila si Nathan, ang boyfriend ni Hana. Inilahad ng lalaki ang isang long-stemmed rose sa kaibigan niya. Hello, Beauty! Bati sa kanya ni Nathan. Ginantihan niya ng bati ang lalaki. Sumulyap siya kay Hana nang ngiting-ngiti habang inaamoy ang hawak na rosas. Nakaramdam si Beauty ng bahagyang panimugho. Mag-iisang buwan na siyang hindi binibigyan ni Ivan ng bulaklak. Kahit noong huling mansari nila, wala siyang natanggap na kahit ano mula sa nobyo. Gusto mong sumama sa amin, Beauty? Pag-iimbita ni Hana. Manonood kami ng sine. Bahagya siyang umuso. Makakaistorbo lang ako sa date nyo. Sige na, umalis na kayo. Sure ka? Tumango siya. Hihintayin ko pa rin si Ivan. Kinuha niya sa bulsa ang cellphone nang maiwang mag-isa sa cafeteria. Muli niyang sinubukang tawagan ang nobyo. Hello, Beauty? Sa wakas ay sumagot na rin si Ivan. Bakit hindi ka nagte-text? Teka, susunduin mo ba ako ngayon? Bumuntong hininga ito bago sumagot. I'm already here, outside the cafeteria. Lumingon siya sa labas ng cafeteria. Mula sa glass wall ay natanawan niya si Ivan. Tumayo siya at lumabas para lapitan ang nobyo. Hi, babe! We need to talk, Beauty. Tumingin siya sa mga mata ni Ivan. His voice was serious and cold. He did not even call her by their term of endearment. Anong pag-uusapan natin? Let's break up. What? He broke up with you? Pinahid ni Beauty ang mga luhang lumanda sa kanyang pisngi. Suminghot siya at tumingin kay Hana na puno ng pag-aalalang nakatunghay sa kanya. Tumango siya sa kaibigan. Yes, nakipag-break si Ivan sa akin kahapon. Lumingali nga siya sa paligid. Nasa botanical garden sila ng eskwelahan. Sila lamang dalawa ni Hana ang naroon ng mga oras na iyon. As in, nakipaghiwalay? Hindi makapaniwalang tanong ni Hana. Pero, paano niya nagawa yun sa'yo? Kinagat niya ang iba pang labi at malungkot na umiling. Ikinuwento niya sa kaibigan ang lahat ng nangyari kahapon. Let's break up. Hindi makapaniwalang kinagat ni Beauty ang iba pang labi. Ano bang sinasabi mo, Ivan? Marahas na bumuntong hininga ang nobyo. Maghiwalay na tayo, Beauty. Namuo ang luha sa kanyang mga mata. Bakit? Wala namang problema sa atin ah. May mali ba sa akin, Ivan? May nagawa ba akong hindi tama? Tell me. Umiling si Ivan. There's nothing wrong with you, Beauty. You're the perfect girlfriend any guy could ask for. Huminto ito at maya-maya ay nagpatuloy. But I don't love you anymore.
I'm sorry. Hindi na napigilan ni Beauty ang sunod-sunod na pagtulo ng mga luha. You said, I'm the perfect girlfriend. Then how the hell did you fall out of love? Yumuko si Ivan at umiling-iling. I'm sorry, Beauty. It's just that hindi ako papayag na maghiwalay tayo, Ivan. Mariing putol niya sa sasabihin ng nobyo. You still love me, babe. Imposibleng mawala ang pagmamahal mo sa akin. Beauty, please understand. No, Ivan. Hinawakan niya ang kamay nito. Hindi ko alam kung bakit mo ako sinasaktan ng ganito. But please, let's not break up. Hindi tayo pwedeng maghiwalay dahil tayo ang nakatadhana para sa isa't isa. Muli niyang kinagat ang ibabang labi para pigilan ang pagbuhos ng luha. If you want space, then I'll give you space. Pag-cool off muna tayo, pero hindi ako papayag na makipag-break sa'yo. Marahang pinalis ni Beauty ang butil ng luhang tumakas sa mga mata. Ito na yun, Hana. Dumating na ang kinatatakutan ko. What do you mean, Beauty? Huminga siya ng malalim. Naalala mo yung hula sa akin ng Madam Auring? Oo naman. Huminto si Karen at malakas na suminghap. Yung mga sinabi ni Madam, nangyayari na rin ngayon. Pumikit si Beauty. Indeed, it was all happening now. Ito na ang sinasabi ng manghuhula kung saan sasaktan siya ni Ivan. Kung kailan pa iiyakin siya nito. Kaya kahit anong mangyari, hindi ako makikipaghiwalay kay Ivan. Hindi ako pwedeng sumuko. Magpapakatatag ako para sa aming dalawa. Mabuti at gising ka na, Beauty. Hinala ni Beauty ang mga mata. Isa may ng klinik ang unang tumambad sa kanya. Hinawakan niya ang ulo at inalala ang nangyari kanina. Gumagawa sila ni Hana ng report sa library nang bigla siyang nahilo. Nawalan ka ng malay kanina sa library kaya nandito ka ngayon sa klinik. Wika ni Hana. Hinawakan nito ang kamay niya at huminga ng malalim. My God, Beauty! Hindi mo sinabing nilalagnat ka pala. Kagabi pa nga masama ang pakiramdam niya. Subalit nagpumilit siyang pumasok dahil kailangan niyang matapos ang report. Sorry, uminom naman ako ng gamot kaninang umaga kaya akala ko mawawala. Bumangon siya sa kama, subalit maagap na pinigilan ni Hana. Magpahinga ka na lang muna. Nagpa-excuse na ako sa next subject natin. Dumating ang nurse. Inilapag nito ang isang baso ng tubig at gamot sa side table. Uminom ka ng gamot. Nagpasalamat si Beauty sa nurse. Matapos na inumin ang gamot, ay sumulyap siya sa suot na relo. 5:00 na ng hapon. Halos 3 oras pala siyang nakatulog. Nasaan nga pala ang mga gamit ko? Naalala niyang itanong. Ipinahawa ko muna kay Nathan, tugon nito. Kami na rin ang maghahatid sa iyo pa uwi. No need, Hana, tanggi niya. Pwede namang si Ivan? Cool off nga kayo, di ba? Malungkot na bumuntong hininga siya. 1 linggo na rin ang nakalilipas mula nang huli silang mag-usap ng nobyo. 1 linggo na pala silang cool off. She missed him already. So much. Subalit alam niyang hindi na maaaring tawagan at makita ang lalaki dahil sa sitwasyon nila. Huwag kang mag-alala, Beauty, wika ng kaibigan. Siguradong one of these days, matatauhan din niyang si Ivan. Kayo ang nakatadhana sa isa't isa, kaya wala kang dapat ipag-alala. Tama ka, Hana. Gumaan ang pakiramdam ni Beauty sa sinabi ng kaibigan. Sinusubok lang ng tadhana ang relasyon nila ni Ivan. Sigurado naman siyang hindi magtatagal ay magkakaayos din sila ng nobyo. Babalik sa normal ang lahat. Sa ngayon, kailangan lang muna niyang magtiis at magsakripisyo. Kinuha ni Hana ang cellphone nito. Pero kahit cool off kayo ni Ivan, kailangan pa rin niyang malaman ang nangyari sa'yo. Wag na, kontra niya. Binigyan ko siya ng space sa relasyon namin. At saka,
Simpleng lagnat lang naman ito. Pero lingid kay Beauty, lihim na tinext pa rin ni Hana si Ivan. Ivan, bro! Masayang bati ni Louie sa pinsan. Pinapasok niya si Ivan sa loob ng kanyang kondo. Magkaharap silang naupo sa couch. Hinawakan nito ang crystal ashtray na nakapatong sa center table. Stop that, bro! Saway niya. Naiiling na binitawan ni Ivan ang ashtray at pinagmasdan ang kabuuan ng kondo. Hanggang ngayon, ganyan ka pa rin. Bahagyang tumawa si Louie. He was a very organized person. Kaya siya nagpa siyang lumipat sa condo unit dahil ayaw niya na pinapakialaman ang mga gamit. Sa bahay kasi ng mga magulang, nandoon ang kanyang kapatid na laging ginagalaw ang mga gamit niya. Pinsan ni Louie si Ivan sa side ng kanyang mama. He was his only cousin in the Philippines. Ang dalawa kasi niyang pinsan sa side ng ama ay parehong nasa ibang bansa. Kailan ka nakabalik? Tanong nito. Last week lang. 5 buwan si Louie na nasa Japan dahil sa kanyang internship sa isang animation company roon. He was a computer science student. I need your help, Louie. Seryosong wika ng pinsan niya maya-maya. Pinagmasdan niya ang mukha ni Ivan. Problem, bro? A big one. Sandali siyang tumayo at nagtungo sa kusina. May hawak na siyang 2 lata ng beer pagbalik nila. Inihagis niya kay Ivan ang isa. So, what's your problem? Don't tell me, nakabuntis ka. Umiling-iling si Ivan. No, of course not. Sumandal siya sa couch. Then, ano ba ang problema mo at kailangan mo ng tulong ko? Bumuntong hininga ito. I have a girlfriend. Nabigla si Louie sa narinig. Girlfriend? Masayang gagad niya. Then that's great. Nasaan ang problema ron? Binuksan niya ang beer at uminom. Sabay silang lumaki ni Ivan. Lagi silang magkasama ng pinsan mula pagkabata hanggang high school. Dumalang lang ang pagkikita nila nang magkolehiyo sila. Magkaiba kasi sila ng eskwelahang pinasukan. Tell me about her, Ivan. Wika niya. Huli silang nagkita ng pinsan 6 na buwan na ang nakalilipas bago siya umalis sa Japan. Her name is Beauty. She's your schoolmate. Umangat ang sulok ng kanyang labi. What does she look like? Matipid na ngumiti si Ivan. She's the perfect girlfriend. Pretty, kind, sweet. Bumuntong hininga ito. I'm happy with her. You don't look happy. Putol niya sa sinasabi ng pinsan. Our relationship was good, but that was before Aryan came back. Napaawang ang mga labi ni Louie. Aryan? Kailan siya bumalik? Kababata ni na Louie at Ivan si Aryan. At childhood sweetheart ng pinsan niya ang babae. Naging magkasintahan ang dalawa noong high school sila. Naghiwalay lang ang mga ito nang umalis si Aryan para magkolehiyo sa ibang bansa. Last month, nagkita kami at nagkausap. Bumalik daw siya dahil sa akin. She said, she still loves me. Ipinatong niya ang lata ng beer sa center table at matiim na tiningnan ang pinsan. Mukhang malinaw na sa kanya kung ano ang problema nito. Huminga ng malalim si Ivan. Masaya naman ako sa relasyon namin ni Beauty. Pero nang magkita uli kami ni Aryan, na-realize ko na hindi pa rin nawawala ang pagmamahal ko sa kanya. Siya pa rin ang laman ng puso ko. Bahagyang napangiwi si Louie sa huling sinabi ni Ivan. Pero hindi naman siya nagtataka kung bakit nasabi iyon ng pinsan. Saksi siya sa relasyon nila ni Aryan noon. Sobrang mahal ni Ivan si Aryan na dumating pa sa puntong halos madepress ang pinsan niya nang magkalayo ang dalawa. Kaya naman nagulat din siya sa kaalamang may girlfriend ito ngayon. So, nakipag-break ka na sa girlfriend mo? Muling bumuntong hininga si Ivan.
That's the problem, Louie. Ayaw makipaghiwalay sa akin ni Beauty. Sinabi ko na sa kanya na hindi ko na siya mahal, pero hindi siya naniniwala sa akin. She insisted that I was just confused, na kailangan ko lang daw ng space. Pumalatak siya. Problema nga yan. Iyan ang mga problema sa mga babae. Kapag masyado kang mahal, hindi ka pakakawalan. Tulad ng kanyang ex-girlfriend. Matagal na niyang hiniwalayan, pero hanggang ngayon ay hinahabol-habol pa rin siya. Inabin mo ba sa kanya na may ibang babae kang mahal? No. She didn't give me the chance to tell that. At isa pa, ayoko rin naman lalo siyang masaktan. Dapat sinabi mo na lang. Pagkatapos ko siyang pagbigyan sa cool-off na sinabi niya, makikipaghiwalay na ako. Nagmadali ako kaya nasaktan si Beauty. Nagkamali ako roon. Sumandal si Ivan sa sofa. By that time siguro hindi na magiging ganun kasakit para sa kanya. Diretsong tumingin ito sa kanya. I need your help, Louie. Anong klaseng tulong? Napaisip bigla si Louie. Huwag mong sabihing ipapaakit mo sa akin ang soon-to-be ex-girlfriend mo para hindi ka mahirapang makipaghiwalay sa kanya. No, sagot ni Ivan. I just want you to look after her, to make sure she's okay. Kumunot ang kanyang noo. Why would I do that, Ivan? Ano ba yung Beauty na yan? Hindi kayang alagaan ang sarili niya? Nag-text sa akin ang kaibigan ni Beauty at sinabing may sakit siya. Sigurado akong dahil yun sa akin. Humugot siya ng hininga. Akala ko ba hindi mo na siya mahal? Bakit concerned ka pa rin sa kanya? Of course, kahit hindi ko na siya mahal, nag-aalala pa rin ako sa kanya. Anito. Minahal ko rin naman si Beauty at may pinagsamahan kaming dalawa. Isa pa, girlfriend ko pa rin siya hanggang ngayon. Ayokong may mangyaring masama sa kanya ng dahil sa akin. Tumango-tango si Louie. Naiintindihan na kita, bro. Pero hindi ko naman yata kayang maging bodyguard ng soon-to-be ex mo. He was a busy person. Wala nga siyang nobya ngayon dahil nagiging pabigat lang sa kanya ang mga kaartehan ng mga nagiging girlfriend. Pagkatapos ngayon, magbabantay pa siya ng babae. Hindi mo naman siya kailangang bantayan. Just make sure she's always doing fine. At hindi naman iyon pang matagalan hanggang sa maghiwalay lang kami. Napabuntong hininga si Louie. All right. Naglakad si Beauty patungo sa nag-iisang bakanting table sa cafeteria. Inilapag niya ang tray na may lamang pagkain sa mesa at naupo. Mag-isa lang siya ngayon. Wala kasi si Hana. Nasa Baguio ito para umattend sa 3-day seminar para sa mga miyembro ng Student Council. May I join you? Napahinto si Beauty sa pagkain at nag-angat ng tingin. Isang gwapo at matangkad na lalaki ang nakatayo sa harap niya. Nakangiti ito habang may hawak na food tray. Tumango siya. Hindi naman niya pag-aari ang cafeteria para tanggihan ang lalaki. Naupo ito sa harap niya. Ipinagpatuloy niya ang pagkain. Iyon nga lang, bigla siyang naasiwa nang maramdaman ang pagtitig sa kanya ng kaharap. Tumikhim siya. Will you stop staring at me? Sorry. Bahagyang tumawa ito. I'm Louie. By the way, ikaw si Beauty, di ba? Kumunot ang kanyang noo. Bakit mo ako kilala? Sa halip na sumagot ay ngumiti lang si Louie. Bagay sa iyo ang pangalan mo. You're beautiful. Hindi na niya napigilan ang pagsalubong ng mga kilay. I don't talk to strangers. But you're already talking to me. Huminga si Beauty ng malalim. Umakyat yata ang lahat ng kanyang dugo sa ulo. Mister, pwede bang manahimik ka at kumain na lang? Nawawalan ako ng ganang kumain sa pang-iistorbo mo. Nakakainis lang kung kailan ang dami niyang iniisip sa buhay ay saka pa may isang lalaki na memerwisyo sa kanya. Okay, sorry. Mabuti naman at tumahimik si Louie. Minadali niya ang pagkain para makaalis na sa cafeteria.
Kahit kasi wala nang imik ang kaharap, hindi pa rin siya komportable sa presensya nito. Iyon nga lang, sa sobrang bilis sa pagkain, nabilaukan na si Beauty. Kung minamalas ka nga naman, oo. Tubig! Mabilis siyang inabutan ng tubig ng kaharap. Wala na siyang nagawa kundi abutin iyon at inumin. Okay ka na? Nag-aalalang tanong ni Louie. Tumango lang siya at ipinatong ang baso sa mesa. Nanlaki ang mga mata niya nang mapagtantong hindi sa kanya ang inuming iyon. Binalingan niya ang lalaki. Sa'yo to? Tukoy niya sa basong ininuman. Nakangiting tumango si Louie. Bakit? May problema ba? Siyempre may problema. Bakit hindi itong inumin ko binigay mo sa akin? Nanggagalaiting tanong niya. Bakit? Naniniwala ka ba sa indirect kissing? Tanong nito, nakataas ang isang sulok ng labi. Huminga si Beauty ng malalim para kalmahin ang sarili. Mabilis niyang kinuha ang bag at tumayo. Saan ka pupunta? Hindi ka pa tapos kumain. Matalim na tiningnan lang niya si Louie bago tumalikod palabas ng cafeteria. Buwisit na lalaki. Kung hindi pa siya nakapagpigil ay nasabuyan na niya ito ng tubig. Beauty! Naiinis na nilingon ni Beauty ang may-ari ng boses na tumawag sa kanya. It was Louie. Again, ang mayabang na lalaking nanggulo sa kanyang lunch kanina. Naglalakad siya sa hallway ng campus nang biglang nagpakita sa kanya ang lalaki. Hindi niya ito pinansin at baliwalang ipinagpatuloy lang ang paglalakad. Subalit sinundan siya ni Louie. At ang walang hiya, isinisigaw pa ang kanyang pangalan. Ano bang kailangan mo sa akin, ha? Inis na tanong niya. He smiled widely, exposing his perfect set of teeth. I just want us to be friends. Nagsalubong ang kanyang mga kilay. Hindi ako nakikipagkaibigan sa mga hindi ko kilala. Umangat ang sulok ng labi ni Louie. Eh di, magpapakilala ako sa'yo. Kasama na pati buong autobiography ko. Hindi ako interesado. Mataray na sikmat niya. At isa pa, Mister, may boyfriend na ako. Kaya lumayo-layo ka sa akin. Inarapan niya si Louie saka tumalikod at muling naglakad. Siguro dati, kung hindi pa nakikilala si Ivan, matutuwa pa si Beauty sa nagpapapansin na lalaki sa kanya. Boyfriend? May boyfriend ka pala? Ngayon ay sinabayan na siya ni Louie sa paglalakad. Nasaan? Wala naman ako nakikita. Nagpipigil na binalingan ni Beauty ang lalaki. Obviously, wala siya rito. Hindi kasi siya dito nag-aaral. Nilagay nito ang dalawang kamay sa bulsa ng slacks. Sigurado kang may boyfriend ka? Baka sinasabi mo lang yan para itaboy mo ako. Muling umakyat ang dugo niya sa ulo. Ang kulit mo rin ah. May boyfriend nga ako. Ivan Villamor ang pangalan niya. Kumuyom ang kanyang kamay. Binabawi na niya ang nasabi kanina. Kahit wala siyang nobyo ngayon, hinding-hindi niya papansinin ang antipatikong lalaking ito. Tumango-tango si Louie. Alright, sabi mo eh. Muli itong ngumiti at sumulyap sa kanya. Pero, pwede na kitang maging kaibigan? Muli niyang inirapan ang lalaki. Hindi nga pwede. Ang kulit mo. Magagalit ang boyfriend ko. He chuckled. Magagalit? I don't think so. Wala naman siya rito eh. Natahimik bigla si Beauty. Nakadama siya ng munting kurot sa dibdib. Lintik talaga ang lalaking ito. Kinakalimutan nga muna niya ang problema nila ni Ivan. Ipinapaalala pa talaga nito na wala ang presensya ng nobyo. Bumuntong hininga siya at hinarap ito. Tumigil ka na, mister. Ayokong makipagkaibigan sa'yo. Nagkibit balikat si Louie. Kung ayaw mo talaga makipagkaibigan sa akin, ihahatid na lang kita pa uwi sa bahay nyo.
Nagsalubong ang mga kilay niya. Anong ihahatid? No way! Binilisan ni Beauty ang paglalakad. Sinasabi na nga ba at may plano laban sa kanya si Louie? Hindi ito lalapit sa kanya at makikipagkaibigan na lang ng basta-basta. Lumayo ka sa akin, tatawag ako ng pulis. Ang lakas ng loob na mag-alok na ihatid siya. Baka kung ano ang gawin nitong masama sa kanya. Humabol sa kanya si Louie. Bakit ka tatawag ng pulis? Wala naman akong gagawing masama sa'yo. You're stalking me. Anong malay ko kung gusto mo akong kidnapin? Lumapit siya sa security guard na nakabantay sa exit gate ng eskwelahan. Manong, hulihin niyo nga ang lalaking ito. Itinuro niya si Louie sa likuran. Kanina pa ho yan sunod ang sunod sa akin. Inismira niya ang lalaki. Sa halip na mabahira ng takot ang mukha ni Louie, tumawa lang ito at tinapik ang balikat ng guard. Nagbibiro lang yan, Manong. Hindi ako nagbibiro ha. Mariing giit ni Beauty. Subalit ang lintik na gwardya, nakangisi lang habang nakatingin sa kanila. Bumenta ang sinabi ng lintik din na si Lucky na ito. She gritted her teeth. Halos umusok ang kanyang tainga sa galit. Ano ka ba? Hindi ka ba talaga titigil? Isang-isa na lang, makakatikim na si Louie ng suntok sa kanya. Bakit ba galit na galit ka? Nagtatakang tanong nito. Nag-aalok lang naman ako na ihatid ka. Ayoko nga eh. Napapikit si Beauty. Napapatingin na sa kanila ang mga estudyanteng kasabay nila. Nagulat na lang siya nang biglang sumara ang malaking gate ng eskwelahan. Sinanyasan pala ni Louie ang guard na isara ang exit gate. Nagtatakang napahinto ang mga estudyante. Siya naman ay bumaling kay Louie. Ngumisi ito sa kanya. Hindi ko pabubuksan ang gate hanggat hindi ka pumapayag na magpahatid sa akin. Malakas na napasinghap si Beauty kasabay ng mahinang pagmumura. Ano bang kalokohan ang pumasok sa utak ng taong ito? At bakit nagawa nitong utusan na lang ang guard? Sino ba to? Gosh! Sino ba ang gwapong yan? Shucks! Si Louie de Guzman yan! Crush ko yan eh! Narinig niya ang bulong-bulungan ng mga estudyante. Kahit hindi subukang tumingin sa paligid, sigurado si Beauty na siya ang center of attraction na ng lahat. Thanks to this Louie bastard. Miss! Pumayag ka na! Huwag nang umarte! Sobrang gwapo kaya niya! Kuya! Ako na lang ihatid mo, kahit hanggang impyerno pa. Napapikit siya sa matinding kahihiyang inabot. Habang tumatagal, dumarami na rin ang mga taong nakakasaksi sa kabulastugang iyon. Naku po, baka sa isang araw laman ako ng school paper namin. Nanlilisik ang mga matang tumingin si Beauty sa lalaki. Saka tumango kahit labag sa kanyang loob. Bukas na ang gate, Manong! Utos ng nakangising si Louie. Dito na lang! Marahas na baling ni Beauty kay Louie pagdating nila sa tapat ng bahay nila. Inihinto ni Louie ang sasakyan. Hanggang ngayon ba galit ka pa rin? Inalis niya ang suot na seatbelt. Sino bang matutuwa sa ginawa mo? Habang nasa sasakyan sila, ay panay ang singhal niya kay Louie. Hindi niya ito nilubayan hanggat hindi niya na ilalabas ang galit. Nagpapasalamat na lang siya dahil wala itong ginawa sa kanya. Nalaman ni Beauty kanina na anak pala si Louie ng isa sa mga may-ari ng eskwelahan nila. Kaya pala ganoon na lang kung utusan nito ang gwardya. That explains kung bakit masyadong maaskad ang ugali ni Louie. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan para lumabas. Sa kanyang inis ay lumabas din ng kotse ang lalaki. Ano? Wala akong planong papasukin ka sa loob ng bahay namin. Panunupalpal niya. Ngumisi lang si Louie. Naghihintay lang ako ng thank you mo. She sneered. Bakit ako magpapasalamat? Ikaw nga ang may kasalanan. Napahinto siya sa pagsasalita nang bumukas ang gate ng bahay nila. Iniluwa niyon ang kanyang mama.
Beauty, nandito ka na pala. Dumako ang tingin ng mama niya kay Louie. May kasama ka pala. Good evening, ma'am. Magalang na bati ni Louie sa kanyang mama. Good evening, iho. Magiliw na bati ng mama niya sa lalaki. She finally turned to her. Bakit hindi kayo pumasok ni? Muli itong sumulyap sa lalaki. What's your name, iho? Louie de Guzman po. Lumuwang ang ngiti ng kanyang mama. Really? Your name is Louie? Amused na tanong nito. Yes, ma'am. Nagsalubong ang mga kilay ni Beauty sa magiliw na pakikitungo ng ina kay Louie. At ang lalaking ito, nagmukhang maamong tupa bigla. Dito ka na kumain ng hapunan, Louie. Ma! Mabilis na saway niya sa ina. Inihatid lang niya ako rito. Hindi siya pwedeng mag-dinner dito. Kumunot ang noo ng mama niya. At bakit naman hindi pwede, Beauty? Mabilis siyang nag-isip ng dahilan. Kasi kailangan na niyang umalis. May pupuntahan pa siya. Nun ka napapasukin niya ang lalaking ito sa bahay nila. Si Ivan pa lang ang lalaki nakatungtong sa bahay nila. Sumulyap si Louie sa suot na relo. Sa pagkakatanda ko, wala naman akong pupuntahan ngayon. Great! Masayang sambit ng ina. Pumasok na tayo sa loob. Nagngingit-ngit na nilapitan ni Beauty si Louie. Pareho silang nakasunod ngayon sa mama niya. Bakit hindi ka pa umalis, ha? Nagkibit balikat ito at ngumiti. Nakakahiya namang tumanggi sa mama mo. Kung pwede lang niyang sipain ang mukha nito pabalik sa sasakyan, ginawa na niya kanina pa. Beauty, may problema ba? Bumaling sa kanya ang mama niya. Umiling siya at pilit na ngumiti. Wala, ma. Pagdating sa hapagkainan ay walang imik na naupo si Beauty. Nagngingit-ngit ang kalooban. Lalo pa at kung todo sa pag-aasikaso ang kanyang mama sa buwisita nila. Magkaharap sila ni Louie sa hapagkainan habang ang mama niya ang nasa kanyang tabi. Silang mag-ina lang ang magkasama sa bahay. Solong anak lang kasi siya. Hindi nila kasama ang papa niya ngayon dahil may kasalukuyang proyekto sa Singapore. Senior engineer sa isang construction company ang kanyang papa. Ang mama naman niya ay isang professor. At dahil mag-isang anak lang, na ibibigay ng mga magulang ang kanyang luho sa buhay. Napag-aral nga siya ng mga ito sa isang eksklusibong universidad. Matanong ko lang, iho, anong relasyon mo sa anak ko? Marahas na sumulyap siya sa ina. Naman! Ngumiti lang si Louie. Magkaibigan lang po kami. Napaawang ang mga labi ni Beauty sa magkahalong gulat at inis. Anong magkaibigan ang sinasabi ng lalaking to? Tumawa ang kanyang mama. Sigurado ka bang kaibigan lang, iho? Baka may balak kang manligaw sa anak ko. Napapikit siya sa kaprangkahan ng ina. Kung ibang lalaki ang kaharap nila, hiyang-hiya na siya ngayon. Alam ko pong may nobyo ngayon si Beauty at nire-respeto ko yon. Pinagtaasan ni Beauty ng isang kilay si Louie. Sa wakas, may nasabi rin itong tama. Ngumiti ang mama niya. You know what, iho? Gusto kita. Para sa anak ko. Tumawa ito. Sayang nga lang at may boyfriend na siya ngayon. Bumaling si Beauty sa ina. Of course, ma. Hindi na kami maghihiwalay ni Ivan. Magiliw naman ang kanyang mama kay Ivan. Pero bakit? Mas magiliw pa ito kay Louie. Sinabi pang gusto nito si Louie para sa kanya. Nakaka-high blood lang. Pero aminin mo, anak, gwapo rin si Louie, di ba? Sa halip na sumagot ay umismid lang si Beauty at bumaling sa pagkain. Akmang kukunin niya ang serving bowl ng chop suey nang maunahan siya ni Louie. Pinandilatan niya ito. Naun ako. Pilit niyang kinuha ang bowl. Bakit niyo pinag-aagawan niyang chop suey? Tanong ng mama niya. Beauty,
Ikaw ang magparaya. Bisita natin si Louie at kaibigan mo naman siya. Matalim na tiningnan lang niya si Louie. Fine, sa'yo na yan. Binitiwan niya ang serving bowl. Pasimple niyang sinilip ang paa ng lalaki sa ilalim ng mesa. Pagkatapos ay sinipa at tinapakan. Aray! May problema ba, iho? Nagtatakang tumingin ang mama niya sa nakangiwing mukha ng lalaki. Wala po, sagot ni Louie. Nakagat yata ako ng langgam. Pinagtaasan niya ng isang kilay ang lalaki nang sumulyap sa kanya. Buti nga sa'yo. I miss you, Beauty! Napangiti si Beauty sa mahigpit na pagyakap ni Hana. Kung makayakap ka naman, parang isang buwan kang nawala. Sinalubong siya ni Hana sa labas ng classroom nila. Tumawa lang ito. Kasi naman, nakakaboring sa seminar. Namiss ko ang presensya mo. Hinila siya ni Hana papasok sa classroom. Marami akong strawberries para sa'yo. Inilahad ng kaibigan ang isang paper bag na pulo strawberries yata ang laman. Kumuha siya ng isang piraso at kinain. Paborito niya ang strawberries. Thanks, Hana. Maluwang nang ngumiti ang kaibigan niya. You're welcome. Maya-maya ay sumeryoso ito. Kumusta na kayo ni Ivan? Nagkita na ba kayo? Nag-usap? Bumuntong hininga si Beauty at umiling. Hindi pa. Hindi ko alam kung hanggang kailan ang cool off namin. Wala siyang natatanggap ni isang text o tawag kay Ivan. Minsan, dumarating sa puntong sumasagi sa kanyang isip na baka nga hindi na siya mahal ni Ivan. Pero hindi niya hinahayaang manaig sa isip iyon. Mahal siya ng nobyo at sinusubok lang sila ng tadhana. Magsasalita pa sana si Hana nang pumagitna sa kanila si Jen, isa sa mga kaklase nila. May naghahanap sa'yo, Beauty. Sobrang gwapo ah. Iyon ba ang bago mong boyfriend? Wika nito. Bagong boyfriend? Nagtatakang tanong sa kanya ni Hana. Napahinto si Beauty sa pagkagat ng strawberry. Isang lalaki lang ang sumagi sa kanyang isip. Agad siyang lumabas ng silid. Tumambad sa kanya si Louie. Nakahilig ang lalaki sa pader sa labas ng classroom nila. Anong ginagawa mo rito? Mabilis na nag-init ang ulo niya. Nagkibit balikat si Louie at pasimpleng ngumiti. Just checking on you. Humalukip-kip siya at mataray itong tiningnan. Bakit? Yaya ba kita? No, but I'm your friend. Kailan pa kita naging kaibigan? She hissed. Wala akong natatandaang pumayag akong makipagkaibigan sa'yo. Buwisi talaga. Umagang-umaga, sinisira ng lalaking ito ang araw niya. Sinabi ko na sa mama mo na magkaibigan tayo ah. Anito. Wala akong pakialam. Inirapan niya si Louie. Akala ko ba? Pagkatapos mo akong ihatid kahapon, lulubayan mo na ako. Bakit nandito ka pa rin? Sino ba ang may sabing titigil ako? She exhaled frustratedly. Bakit mo ba kasi ako gustong maging kaibigan? Gusto ko lang. Casual na sagot nito. Kailangan pa ba ng dahilan? Humugot si Beauty ng malalim na hininga. Talagang sinusubukan ni Louie ang kanyang pasensya. Umalis ka na nga rito. Pagtataboy niya. Magkaklase na kami oh. Natanawan na kasi niya ang paparating na professor nila. Humalukip-kip lang ang lalaki. Hindi rin ako aalis dito hanggat hindi ka pumapayag makipagkaibigan sa akin. She gritted her teeth. Aba, at ginagamitan na naman siya ng blackmail. Subalit ngayon ay hindi siya magpapatalo. Bahala ka sa buhay mo, manigas ka dyan. Tinalikuran niya ito at pumasok sa classroom. Beauty? Sino yon ha? Ilang araw lang ako nawala, may nanliligaw na sayo? Usisa ni Hana. Sumimangot siya. Hindi ko yun manliligaw. Sino yon? Hindi na nasagot ni Beauty si Hana dahil pumasok na ang professor nila. 3 oras ang klase nila sa subject na iyon. Imposible namang hintayin siya ni Louie sa labas. Subalit maya-maya
ay nag-vibrate ang kanyang cellphone. Pasimpleng tiningnan niya ang nag-text. Hi Beauty, it's me, Louie. Just to inform you, nandito pa ako sa labas. Halos maibagsak niya ang cellphone. Mabilis siyang nag-reply. Saan mo nakuha ang number ko? Sa Student Information System. Stalker. Tumingin si Beauty sa gawing bintana. Hindi niya makita kung nasa labas pa nga ang lalaki dahil naka-air conditioned ang classroom nila. Natatakpan ng kurtina ang mga nakasarang bintana. Are you listening, Beauty? Yes, sir. Itinago niya ang cellphone sa bulsa at nag-focus sa itinuturo ng professor. Subalit mayat-maya siyang napapasulyap sa cellphone. Talaga nga kayang nasa labas pa rin ang lalaking iyon? Beauty, kanina ka pa hindi mapakali. Kunot noong puna ng professor. May problema ba? Pwede po ba akong lumabas, sir? Nang tanguan ni Sir Buendia ay nagmamadaling lumabas si Beauty ng classroom. Halos mapamura siya nang maabutan si Louie sa labas. Pinaglalaruan ang hawak na cellphone. Bakit nandito ka pa? Sikmat niya. Hindi nga ako aalis hanggat hindi ka pumapayag sa gusto ko. Pinandilata niya ito. Sinabi ng ayoko eh. Beauty? Anong nangyayari dito? Marahas na bumaling siya kay Sir Buendia. Nakatayo ito sa labas ng pintuan habang matamang nakatingin sa kanila ni Louie. Wala po sir, nag-uusap lang kami. She turned to Louie and gave the guy a stern look. Umalis ka na please. Mariin, ngunit mahinang sambit niya. Bumuntong hininga siya. Sige na, payag na akong maging magkaibigan tayo. Ipinikit ni Beauty ang mga mata at isinandal ang katawan sa bench na kinauupuan. Mag-isa siya ngayon sa botanical garden. Nang muling idinilat ang mga mata, ay pinasadahan niya ng tingin ang hawak na reviewer. Next week na ang exam nila sa dalawang major subject, kaya puspusan siya sa pagre-review ngayon. Bukod pa ang mga iyon sa thesis na kailangan niyang tapusin. Mas pinili niya na sa botanical garden pumesto. Bukod kasi sa mas nakaka-relax ang hangin dito, masyado na ring crowded ang library. Hindi niya kasama si Hana. May meeting ang kanyang kaibigan kasama ng mga student council. Finally, I found you, Beauty. She turned to where the annoying voice came from. Nasa likuran niya si Louie. Ngumiti ito sa kanya. Hanggang dito? Nasundan mo pa rin ako? Tinaasan lang niya ng isang kilay ang lalaki. Louie chuckled. Ganon talaga. Umikot ito at naupo sa kanyang tabi. Kanina ka pa rito? Oo, matipid niyang sagot. Mula nang mapilitang pumayag si Beauty na maging kaibigan si Louie, hindi na siya nilubayan nito. Bigla-bigla na lang itong sumusulpot at nagpapakita sa kanya. Hanggang ngayon ay naiinis pa rin si Beauty kay Louie. Pero kahit paano, nasasanay na rin siya sa presensya nito. Nakikinabang naman siya sa lalaki dahil lagi siyang inihahatid pa uwi. Iyon nga lang, lalong gumigiliw ang pakikitungo ng kanyang mama kay Louie. Hindi nga niya alam kung ano ba ang ipinakain ni Louie sa mama niya at ganoon na lang kabait ang ina rito. Hinarap niya ito. Aminin mo nga sa akin, Louie, bakit ka ba nagpumilit na maging kaibigan ako? Kahit sino naman kasi ay magtataka sa inaasal ng lalaki. Bigla na lang itong sumulpot at nagpupumilit na makipagkaibigan sa kanya. Sino ba ang hindi magtataka roon? Tumawa lang si Louie. Basta, gusto ko lang. Kailangan pa bang itanong yan? Umiling na lang si Beauty at hinampas ang binata ng hawak na reviewer. Ewan ko sa'yo. Bahala na nga ito. Bakit nga ba niya pag-aaksayahang isipin ang pakay at motibo ni Louie? Marami pa siyang mas importanteng bagay na dapat pagtuunan ng pansin. Isa na roon ang pagre-review. Ano ba tong binabasa mo? Kinuha ni Louie ang reviewer. Pilit naman iyong binawi ni Beauty. Reviewer ko yan. Inirapan niya ito.
Istorbo ka talaga. Umisod ito palapit sa kanya. Patingin nga. Nanuot sa ilong ni Beauty ang mabangong amoy ni Louie. He smelled so manly. Mabilis naman siyang umisod palayo. Umalis ka nga. Wala ka bang klase ngayon? Napag-alaman niya na graduating na si Louie sa kursong computer science. Bukod doon, wala na siyang masyadong alam sa lalaki. Wala naman siyang interes alamin ang buhay nito. Wala eh. Hibit balikat na sagot nito. Nagmeryenda ka na ba? Biglang nakaramdam si Beauty ng gutom. Hindi pa nga pala siya nakakakain ng lunch. Sandwich lang ang kinain niya kanina. Hindi pa. Hindi pa nga ako nanananghalian. Agad nagsalubong ang mga kilay ni Louie. What? Hindi ka pa kumakain? Kumunot ang kanyang noo. Nawala sa isip ko eh. Ano ba ang problema ng lalaking ito at ganoon na lang kung makapag-react? Pumalatak si Louie. Hindi porke may problema kayo ng boyfriend mo, kakalimutan mo ng kumain. Pababayaan mo na ang sarili mo. She raised her eyebrows. Bakit alam mo na may problema kami ng boyfriend ko? Baliwalang nagkibit balikat si Louie. Halata naman eh, may boyfriend ka. Pero hindi ko pa kayo nakikitang magkasama. Malamang may problema kayo. Humugot ito ng malalim na hininga. Ganyan ka ba kaapektado sa relasyon nyo kaya pati pagkain nakakalimutan mo na? Hindi sumagot si Beauty. Nakalimutan lang talaga niya na kumain dahil masyado siyang abala sa pagre-review. At isa pa, nasanay na rin kasi siya na may isang Ivan na magte-text para sabihin kumain na siya. Napabuntong hininga siya nang maalala ang nobyo. Bakit ba masyado ka namang concern sa pagkain ko? Nagtatakang tanong niya. He looked at her directly. Of course, you are my friend. And friends care for each other, right? Inikot niya ang mga mata at umiling. Fine. Total makulit ka naman, ibili mo na ako ng lunch sa cafeteria. Ang buong akala ni Beauty ay tatanggi ito, subalit ngumiti lang si Louie. Alright, anong gusto mong kainin? Kahit ano. Sige na, bumili ka na. Pagtataboy niya. Itinoon niya ang atensyon sa reviewer pag alis ni Louie. Subalit hindi na niya maitoon ang buong isip sa binabasa. Bumuntong hininga si Beauty at pinanood ang lagaslas ng tubig sa fountain. Napasulyap siya sa relo nang muling makaramdam ng gutom. Kalahating oras na ang nakalilipas, hindi pa rin bumabalik si Louie. Talaga nga kayang bumili ito ng pagkain para sa kanya? O baka naman nagbibiro lang? Napasimangot siya. Sorry kung natagalan ako. Marahas na bumaling si Beauty kay Louie. Bakit ang tagal? Napahinto siya sa pagsasalita nang ibaba niya ang tingin sa dala nito. He was holding 3 plastic bags. Inilapag ng binata ang mga supot na hawak sa konkretong mesa sa harap nila. Hindi ko kasi alam kung ano ang eksaktong gusto mo. Kaya binili ko na lang ang lahat ng nandun. Nananatiling nakaawang ang mga labi niya habang pinagmamasdan si Louie. Isa-isa nitong inilalabas ang pagkain sa supot. Hobby mo ba ang magsayang ng pera? Sa tingin mo ba mauubos ko ang lahat ng ito? Kibit balikat nang umiti lang ito. Hindi mo naman kailangang ubusin. Kainin mo lang kung ano ang gusto mo. Bumuntong hininga siya bago umiling. Sayang naman yung mga matitira. Ang daming taong nagugutom. Sino naman ang may sabing masasayang? Lahat ng matitira mo, ako ang kakain. Hinimas ni Louie ang tiyan. Nagugutom na rin ako. Napagod kaya ako sa kakahanap sa'yo. Walang kibong kinuha ni Beauty ang isang styrofoam ng pagkain. Pinili niya ang seafood paella. Mahilig ka sa paella? Hindi, pero sa seafood mahilig ako. Tumango-tango ito. Next time alam ko na kung ano ang pagkaing bibilhin ko para sa'yo. Sinulya pa niya ang binata. Nakataas ang isang kilay. At talagang may next time pa?
Bakit? Hindi ka ba masaya na pinagsisilbihan ka ni Louie? Ang pinakagwapong lalaki dito sa buong university? Gutom ka na nga. Inisod ni Beauty sa harap ni Louie ang isang styrofoam ng pagkain. Kumain ka na nga lang, baka kung ano pang kasinungalingan ang may dagdag mo. Totoo ang sinabi ko ha? Depensa nito sa sarili. Hindi pa ba halata sa mukha kong ito? Inismira niya ito. Hindi ako matutunawan sa mga pinagsasabi mo eh. Bahagyang tumawa ang binata. Hindi mo lang nakikita kung gaano ako kagwapo dahil may boyfriend ka. Siyempre, si Ivan lang ang pinakagwapong lalaki para sa akin oh. Ikaw rin kaya ang pinakamagandang babae para sa kanya? Napahinto si Beauty sa pagsubo. Unti-unting nagsalubong ang mga kilay niya. Of course! Mabilis na sagot niya. Mahal ako ng boyfriend ko, kaya ako ang pinakamagandang babae. Mahal ako ni Ivan. Confident na confident ka talagang mahal ka niya ah. Tiningnan niya ng matalim si Louie. Kung wala kang magandang sasabihin, umalis ka na lang. Chill! Kalmanteng sagot nito. Masyado kang sensitive. Hindi kasi nakakatuwa ang sinabi mo eh. Humugot si Beauty ng malalim na hininga para pigilan ang paglabas ng emosyon. Alam mo naman na may problema kami ng boyfriend ko. Tapos, nakukuha mo pang mang-asar ng ganito? Ano bang gusto mong palabasin? Na hindi ako mahal ni Ivan? No. I'm just giving you the idea na baka nga hindi ka na niya mahal. Na baka mahal ako ni Ivan. Mariing putol niya sa sinasabi ng binata. Mahal niya ako at kami ang nakatadhana sa isa't isa. Kung talagang gusto mo akong maging kaibigan, huwag mong pakialaman ang relasyon ko sa nobyo ko. I'm sorry, Beauty. Muli siyang natigilan. Sa pagkakataong iyon ay napatulala naman siya sa biglaang pagseryoso ni Louie. His face was serious. His voice was serious too. Wala siyang ibang makita sa mga mata nito kundi pagsisisi at paghingi ng tawad. Sorry sa mga nasabi ko. Ako ang nagpumilit na maging kaibigan mo, pero nasasaktan naman kita sa mga nasasabi ko. Sandali itong natahimik bago muling umimik. Tama ka. Hindi ako dapat makialam sa relasyon mo sa nobyo mo. Hayaan mo. Mula ngayon, wala na akong babanggitin na may kinalaman sa love life mo. Tahimik na pinagmasdan ni Beauty ang mukha ni Louie. Mukha naman talagang sincere ito sa paghingi ng tawad sa kanya. Sige na, pinapatawad na kita. Sumilay ang matamis na ngiti sa mukha ng lalaki. Kain na tayo? Tumango siya at ipinagpatuloy ang naudlot na pagkain. Salamat nga pala sa pagkain, wika niya. Ngayon lang naalala ni Beauty na hindi pa siya nakakapagpasalamat. You're welcome, sagot nito. It's my duty to take care of you. Ha? Anong duty? Medyo naguluhang tanong niya. Umangat ang sulok ng labi ni Louie. Bilang kaibigan mo, tungkulin ko ang makita kang masaya, busog at maayos. Pumalatak na lang siya. Ang dami pang sinabi. Kumain na nga lang tayo. Ma, aalis na po ako. Nagmamadaling lumabas si Beauty sa bahay nila pagkatapos magpaalam sa ina. Teka, hindi ka ba kakain ng almusal? Sinundan siya ng ina sa labas ng bahay. Hindi na ma, baka malit ako sa klase ko. Sumulyap siya sa suot na relong pambisig. 9:00 ng umaga ang kanyang klase at pasado 8:00 na. 30 minutes ang biyahe patungo sa eskwelahan nila. Kung hindi siya magmamadali, ay tiyak na malilate siya. Mabibilis na hakbang ang ginawa niya habang naglalakad palabas ng subdivision. Kung bakit ba naman kasi nakalimutan niyang iset ang alarm clock, tinanghali tuloy siya ng gising. Huminto siya sandali para kuhanin ang tumunog na cellphone. Beauty, wag na wag mong kakalimutan yung term paper natin. Natampal ni Beauty ang noo matapos basahin ang text ni Hana. Nagmamadali siyang bumalik sa bahay nila para kuhanin ang naiwang folder.
Sa sobrang pagmamadali, nakalimutan na niya ang term paper nila. Mabuti na lang at hindi pa siya nakakalabas ng subdivision nang mag-text si Hana. May nakalimutan ka anak? Iyong term paper ng grupo namin ma. Matapos na kunin ang naiwang folder sa kwarto, ay tumakbo na siya palabas. Hindi na niya nagawang isarado pa ang gate nila. Lakad takbo ang ginawa ni Beauty palabas ng subdivision. She was running out of time. Hindi siya maaaring malate sa una nilang klase. Doon kasi niya ipapasa ang term paper. Mahigpit pa naman ang professor nila sa subject na iyon. Oh my God! Hindi na niya napigilan nang maramdaman ang sunod-sunod na patak ng ulan. Tumingla siya sa may kadilimang langit at naiinis na napailing. Napatakbo na siya ng tuluyan para hindi gaanong mabasa ang folder na hawak. Napakamalas naman talaga niya. Buwisit. Bago pa siya makarating sa bukana ng subdivision, ay natanawan na niya ang isang pamilyar na kotse. Louie! Sa pinakaunang pagkakataon, ipinagpapasalamat niya ang pagdating ni Louie. Nang makahinto sa kanyang tapat ang sasakyan, ay agad na binuksan ni Beauty ang pinto ng front seat. Bakit ka tumatakbo kanina? Baling ni Louie. Sunod-sunod na hininga ang kanyang pinakawalan. Umaambon kasi. Mababasa itong term paper namin kapag hindi ako tumakbo. Mabuti pala at naisipan kong daanan ka rito. Yeah, thank you for that. Pero mag-drive ka na bago pa ako malate. Ikinabit niya ang seatbelt sa sarili. Ilang sandali pa ay humaharurot na ang sasakyan nito palabas ng subdivision nila. If you want us to slow down, I'll slow down. Sumulyap si Louie sa kanya. Just drive. Tanging sagot niya. Wala nang pakialam si Beauty kung lagpas na sa speed limit ang pagmamaneho ni Louie. Ang mahalaga sa kanya ay makarating sila agad sa eskwelahan, maipasa ang project. Marahil kung sa jeep o sa FX taxi nakasakay si Beauty ngayon, matatakot siya kung ganito kabilis ang sasakyan. But inside Louie's car, she did not feel any fear. Excitement nga ang naramdaman niya nang makitang lagpasan nila ang mga sasakyan sa kanilang unahan. Race car driver ka ba, Louie? Baling niya sa binata. No! Natatawang sagot nito. I just love testing my car's speed. Sports car ang kotse ni Louie. Iyon ang unang pagkakataon na nakasakay siya sa ganoon kagarang sasakyan. Ivan's car was a Ford. Alam niyang mayaman ang nobyo pero hindi ito flashy pagdating sa mga gamit. Hindi tulad ng lalaking katabi niya ngayon. Teka, bakit bumagal? Napatingin siya sa bintana nang dahan-dahang bumagal ang takbo ng sasakyan. Doon lang napagtanto ni Beauty na hindi na sila makakausad dahil marami ng sasakyan sa unahan nila. Shit! Traffic na! Hindi napigilang daing niya. Did you just curse? Baling sa kanya ng lalaki. Napairap siya sa kawalan. So? Bumalik ang hindi magandang mood niya. Louie chuckled. First time kong narinig yan sa'yo. Nagmumura rin pala ang mga may maaamong mukhang tulad mo. Pinagtaasan niya ng isang kilay ang lalaki. Anong akala mo sa akin? Anghel? Napabuga siya ng hininga nang sulyapan ang nagsisikip na trapiko. Buwisit talaga ang traffic sa Manila. Relax, will you? Cool na wika ni Louie na patapik-tapik lang sa manibela ng sasakyan. Makakarating din naman tayo sa school. Paano ako magre-relax alas 8:30 na. May klase ako ng alas 9 sa major subject. Kapag hindi pa tayo nakausad sa traffic na to, siguradong late na ako sa klase ko. At worst, hindi na ako makakapagpasa ng project. Muli siyang napahugot ng hininga matapos ang litanyang iyon. Hindi rin naman makakatulong sa sitwasyon natin kung patuloy kang magagalit. Sumandal si Beauty sa headrest ng upuan. Tama kasi si Louie. Wala rin naman siyang mapapala kung patuloy na maiinis. In the first place, kasalanan naman niya kung bakit siya nasa ganitong sitwasyon ngayon.
Napapikit siya nang buksan ni Louie ang sunroof ng sasakyan. Tumama sa mukha niya ang ilang patak ng ulan. Umaambon, Louie! Salubong ang mga kilay na wika niya. Sa halip na sundin ang kanyang sinabi, ay seryosong tiningnan lang siya ng lalaki. Gusto mong makarating agad sa school? Of course, kaya nga nagmamadali ako, di ba? Then you need to act, Beauty. Lalong nagsalubong ang mga kilay ni Beauty. Ha? Hindi na niya naintindihan ang huling sinabi nito. Sunod-sunod na busina ang ginawa ni Louie. Napatingin tuloy sa kanila ang mga katabing motorista. Anong problema mo, pare? Sumungaw ang driver ng kotse sa unahan nila. Kailangan makarating agad kami sa ospital nitong asawa ko. Emergency to! Sigaw ni Louie. Napaawang ang mga labi ni Beauty. Asawa? Anong asawa ang pinagsasabi nito? Honey, are you okay? Kaya mo pa ba? Natatarantang bumaling sa kanya si Louie. Sa isang iglap ay nakuha niya ang gustong mangyari nito kung bakit kailangan niyang umarte. Hindi ko na kaya! Hiyaw niya na pinalukot ang mukha. She contorted her face as if she was writhing in severe pain. Sasabihin sana ni Beauty na manganganak na siya, pero agad na naisip na hindi iyon magiging kapani-paniwala dahil hindi naman malaki ang kanyang tiyan. Makukunan na yata ako, honey! Pumikit siya ng mariin at hinawakan ang kanyang puson. Mamamatay na yata ako! Sorry po, Lord. Tahimik na paghingi niya ng tawad sa itaas. Alam kong mali itong planong naisip ni Louie, pero ito lang ang paraan para hindi ako malate sa klase ko. Sorry po. Patuloy siya sa pagdaing hanggang sa makarinig ng mga sumisigaw na boses at busina. Dumilat lang siya nang maramdaman ang muling pagbilis ng sasakyan nila. Ang galing mo palang umakting, Beauty. Nakangising puri ni Louie. Inirapan niya ang binata. Nakakainis ka, Louie. Hindi maganda yung ginawa natin. Pero dahil doon, nakawala tayo sa traffic. Hindi na nagsalita si Beauty. Nag-iwas siya ng tingin kay Louie nang makita ang nanunuksong ngiti nito. Bigla tuloy siyang nahiya. Marahil ay lihim na pinagtatawanan siya ng binata habang umaarte kanina. Hindi na siya umimik hanggang makarating sila sa parking ng eskwelahan. She glanced at her watch. 9:05. She was already 5 minutes late. At least 5 minutes lang. Ipinagdasal niya na sana ay late rin o hindi kaya ay absent na lang ang professor nila. Thank you, Louie. At mabilis siyang bumaba ng sasakyan nito. Nanlulumong pinagmasda ni Beauty ang hawak na folder. Nakaupo siya sa isang bench sa harap ng Business Administration Building. Sunod-sunod na pagbuntong hininga ang kanyang ginawa. Sa kasamaang palad, ay naabutan niya na hindi maganda ang mood ni Miss Mariano. Kahit ilang minuto lang siyang late, hindi na siya tinanggap sa klase ng matandang propesor nila. At ang masaklap, hindi na rin ito tinanggap ang ipapasa sanang project. Napakamalas niya ngayong araw. Beauty? Hindi na yan namalayan ang paglapit ni Louie sa kanya. Naupo ito sa kanyang tabi. What happened? Bakit nandito ka pa rin? Tumingin siya sa binata at malungkot na umiling. Wala eh. Hindi na ako tinanggap ng professor namin. But you're just a couple of minutes late. Salubong ang mga kilay na wika nito. Napaka-istrikto kasi ng professor na yon. Nagkataon pang masama ang mood niya ngayon. Kinagat niya ang iba pang labi at muling sumulyap sa folder na hawak. Dahil sa pagiging irresponsable ko, hindi ko na maipapasa itong term paper ng grupo ko. Napakahalaga pa naman ng term paper na iyon dahil makakaapekto iyon ng malaki sa final grade nila. Mabuti sana kung siya lang ang maaapektuhan kapag hindi niya naipasa ang term paper. Pero hindi. Damay ang buong grupong kinabibilangan niya. Kinain nga ng matinding guilt ang kanyang loob nang makita kanina ang mga nag-aalalang mukha ng mga kagrupo. Pinaghirapan nilang lahat ang term paper. Hindi pwedeng mauwi lang iyon sa wala.
Mabigat na bumuga siya ng hininga. Gusto kong magalit sa professor namin, pero mas dapat akong magalit sa sarili ko. It was all my fault. Kung maaga sana akong nakapasok, maiipasa ko itong term paper na to. Don't blame yourself, Beauty. Masuyong wika ni Louie. May magagawa pa naman siguro para maipasa yan. Napabaling siya kay Louie nang maramdaman ang pagdampi ng kamay nito sa kanya. He was holding her hand while intently looking at her. Iyon ang unang beses na hinawakan ni Louie ang kanyang kamay. Hindi niya maipaliwanag ang tila may kuryenteng dumaloy sa kanyang balat. Siguradong may paraan pa, Beauty. Kinisil ni Louie ang kanyang kamay. Huwag kang mawala ng pag-asa. Bumaba ang tingin ni Beauty sa magkadikit nilang mga kamay ni Louie. Pagkatapos ay itinoon niya ang mga mata sa mukha nito. Ang akala niya noong una, walang magandang maidudulot sa kanya ang pakikipagkaibigan dito. Pero nagkamali siya. Dahil sa maikling panahon ng kanilang pagkakakilala, marami na ring nagawang mabuti sa kanya ang binata. Thank you, Louie. Bahagya siyang ngumiti at pinasigla ang tinig. Tama ka. May paraan pa nga siguro para maipasa ang term paper na ito. At hindi ko hahayaang mabaliwala lang ang pinaghirapan ng buong grupo ko. Maluwang nang ngumiti si Louie. Sa wakas, ngumiti ka rin. Sinulya pa nito ang hawak niyang folder. Ano bang pangalan ng professor mo? Ipa-assassinate na lang kaya natin. Sira ka talaga? Louie chuckled. Nagbibiro lang naman ako. But kidding aside, baka lang kilala ko siya. Maybe I could do something. Professor Zen Mariano. Really? Natatawang sagot ni Louie. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Kilala mo ba siya? Sa halip na sagutin ay nakangiting hinila siya ni Louie. Teka, saan tayo pupunta? Nagtatakang tanong niya. Sa professor mo. Mamaya na lang kaya. Baka lalo lang magalit kapag... Huwag kang mag-alala. Hindi na yun magagalit sa'yo. Bumaling sa kanya si Louie. Ninang ko si Prof. Zen. Kumindat pa ito. Nanlaki ang mga mata ni Beauty. Ninang mo ang matandang sumpungi na yon? Natutop niya ang bibig. Iyon kasi ang bansag ng buong klase nila kay Miss Mariano. Malakas na tumawa si Louie. Oo, ninang ko siya. Tuluyan na siyang nagpatianod sa lalaki hanggang sa makarating sila sa classroom. Mula sa bintana ay tanaw niya ang estriktang mukha ni Miss Mariano. Gayun din ang mga kaklase na tutok ang mata sa matanda. Hi, Ninang! Nanlaki ang mga mata ni Beauty nang walang habas na pumasok si Louie sa classroom. Nabaling sa kanila ang atensyon ng lahat. Louie! Nabahira ng ngiti ang mataray na mukha ng matanda. Lumapit ito sa kanila at hinawakan sa balikat si Louie. Akala ko nasa Japan ka pa rin hanggang ngayon. Kailan ka nakabalik? Last month pa, Ninang. Sumulyap sa kanya ang binata at saka ibinalik ang tingin sa kaharap. Sorry kung naistorbo ko ang klase mo, Ninang. May importante kasi akong ipapakiusap sa iyo eh. Sige, dun tayo sa labas. Miss Beauty, anong ginagawa mo rito? She's with me, Ninang. Sagot ni Louie. Oh. Bumaba ang tingin ng matanda sa kamay nila ni Louie. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa rin binibitawan ng binata ang kanyang kamay. Kahit hindi tumitingin si Beauty sa mga kaklase, ay alam niya na pinagpipiestahan siya ng tingin ng mga ito. Pilit na binaliwala na lang niya ang mga iyon. Ang mahalaga ay maipasa niya ang term paper. Tungkol saan ang sasabihin mo, iho? Nakangiting tanong ni Miss Mariano kay Louie. Actually, may ipapakiusap sana ako, Ninang. Kinuha sa kanya ng lalaki ang folder na hawak at inabot sa professor. Baka naman pwedeng tanggapin mo na itong term paper ng grupo ni Beauty.
Nakakapanghinayang naman kung mauuwi lang sa wala ang pinaghirapan nila Beauty. Halos mahigit niya ang hininga nang kunin ni Miss Mariano ang folder kay Louie. Bumaling sa kanya ang professor at ngumiti. Malayo sa mataray na mukha na iniharap nito kanina. "All right, I'll accept your group's term paper, Beauty." "Thank you, Ninang!" Masayang pasasalamat ni Louie. "Basta ikaw, iho." Sumulyap si Beauty kay Louie. Hindi siya makapaniwala kung paano nito walang kahirap-hirap na napabaligtad ang mood ni Miss Mariano. "Thank you, ma'am," aniya sa professor. Magiliw nang initian siya ni Miss Mariano. "Matatapos na ang semester pero ngayon ko lang nalaman na ikaw pala ang nobya ng paborito kong inaanak." Nabitin ang kanyang ngiti. "Oh my gosh! Kung gayon, iniisip ba ni Miss Mariano na boyfriend niya si Louie?" Mabilis na binawi niya ang kamay sa lalaki. Ma'am, hindi ko bueno. Babalik na ako sa loob, Louie. Send my regards to your mother. And Beauty, you can join the class now." "Thanks again, Ninang." Sinulyapan siya ni Louie at maluwang nanginitian. "See you later, Beauty." "Teka." Nabitin lang sa ere ang kanyang sasabihin dahil tinalikuran na siya ni Louie. Tila knight in shining armor na ni Beauty si Louie. Dahil sa tuwing kailangan niya ng tulong, andoon ang lalaki para tulungan siya. Ito na nga kaya ang simula ng pagkakalapit nilang dalawa? Abangan natin sa susunod na kabanata.